Naninirahan si Isagani sa isang malayong baryo kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki na si Samuel at ang lola nilang si Lola Tasha. Matagal na silang naiwan ng kanilang mga magulang magmula noong naghahanap buhay ang mga ito sa syudad. Kaya naiwan sila mula sa pangangalaga ng kanilang lola. Palubog na ang araw nang nakatambay ang magkapatid na sina Isagani at Samuel sa ilalim ng puno na naroon sa gilid ng kanilang bahay. Naglalaro ng gagamba ang nakatatandang kapatid na si Samuel. Samantalang abala naman ang batang si Isagani sa pagsagot sa kanyang mga takdang aralin. Kuya Samuel, pwede mo po ba akong tulungan dito sa takdang aralin ko? Ang hirap po kasi. Hindi ko alam kung paano makuha yung sagot. Naku Isagani, mamaya na yan. Madali lang naman yung gawin eh. Talaga kuya? Tulungan mo ako dito? Oo naman oh. Pero mamaya na. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala dyan. Gagawin ko yung pagkatapos kong makahanap ng bagong gagamba sa gubat mamayang gabi. Maghanap ka po ulit ng gagamba? Tapos doon pa sa kagubatan? Oo. Ibibenta ko rin kasi ito sa mga kaklase kong mahilig dito eh. Para naman magkapera ako. Saka kuya, hindi ka ba natatakot? Hindi mo po ba nababalitaan yung sabi nila tungkol sa mga aswang? Anong aswang ka dyan? Masyado ka pa talagang bata Isagani. Gawa-gawa lang nila yung mga bagay na yan para takutin tayo. Para hindi na tayo lumabas kapag gabi. Kahit na po kuya. Isa pa, kabilin-bilinan ni Lola Tasha na wag daw tayong pumunta sa kagubatan kapag gabi na po. Baka mapahamak ka lang daw dun. Hayaan mo na si Lola Isagani. Wag mo na lang sabihin sa kanya no. Mapanganib daw po sa kagubatan kada gabi kuya eh. Bakit hindi ka na lang kaya maghanap ng gagamba yan sa tabi-tabi? Basta po wag ka lang mapadpad sa kagubatan. Sa dami ng mga nangunguha ng gagamba rito sa atin, sigurado kong wala nang natira ngayon dyan sa tabi-tabi lang. At saka, puro mahihinang klase lang yun. Kaya kailangan kong pumasok sa loob ng kagubatan. Doon, tsaka kung marami akong makukuha. Hindi ka po papayagan ni Lola kuya. Papagalitan ka po. Shhh! Huwag kang maingay at baka marinig ka niya. Kaya nga, huwag mong sabihin kay Lola eh. Sa gitna ng pag-uusap ng magkapatid, ay biglang pumanaog ng hagdan si Lola Tasha upang pakainin ng kanyang mga alagang baboy. Katatapos lang rin nilang magsaing para sa kanilang hapunan. Narinig na matanda ang huling detalye ng pinag-uusapan nila Isagani at Samuel, kaya kumunot ang kanyang noo at agad na nag-usisa habang abala sa mga baboy. Ano yun iha? Ano ang huwag mong sasabihin sa akin? Nagulantang ang magkapatid sa biglang pagsabat ng kanilang lola. Pareho tuloy silang napahinto sa kanilang ginagawa. Sabay nagkatinginan na lamang ang dalawa. Dahil doon ay bahagyang kumunot ang noo ng kanilang lola. Seryoso pa itong nag-aantay ng kanilang tugon. Wala po Lola. Hindi ikaw ang kinakausap ko Isagani, kundi ang kuya mo. Ano bang hindi niya pinapasabi sa akin? Naku Lola, tungkol lang po yun sa eskwelahan. Wala po yun. Huwag yun na pong isipin yun. Sigurado ka ba, iho? Opo, yun lang po. Bakit? Ano ba nangyari? May problema ka ba sa eskwelahan ninyo? Naku, wala naman po. Maliit na bagay lang po. Aba, ano ba yung maliit na bagay na yan? Ano po, tungkol po sa marka ko na bumaba ng kaunti. Opo, yun nga po. Pinilit ni Samuel na hindi mahalata ng kanyang lola na nagsisinungaling lamang siya. Samantalang ang batang si Isagani ay bahagya ng kinakabahan. Ibang klase kasi magalit si Lola Tasha lalo na kung ang usapan ay tungkol sa paggala sa kagubatan pagsapit ng gabi. Mahigpit itong ipinagbabawal na matanda. Sigurado ka bang yun lang, iho? Opo, wala na pong iba. Isagani, nagsasabi ba ng totoo itong kuya mo? Agad na napalingon si Isagani kay Samuel na ngayon ay nakatitig na ng seryoso sa kanya. Mabilis namang nakuha ng bata ang mensaheng gustong iparating ni Samuel gamit ang kanyang matalim na tingin. Opo, Lola, totoo po yung sinasabi ni kuya. Aba, kung ganon,
Bakit ayaw niyang ipasabi mo sa akin? Kasi po, baka magalit po kayo eh. Pero narinig niyo na rin naman, di sinabi ko na lang din po. Nako, kayo talagang mga bata kayo. O siya, babalik na muna ako sa loob ng bahay ha. Pumasok na rin kayo kaagad at nagdidilim na Sige po Lola, susunod na po kami. Siguraduhin niyong pumasok kayo kaagad. Baka mamaya mapadpad na naman kayo sa kagubatan para manguha ng gagamba. Nako, malilintikan kayo talaga sa akin. Ilang ulit ko nang sinasabi sa inyo ha, na sobrang mapanganib doon. Opo, sige po. Pumasok na po kayo Lola, malamig na rito sa labas eh. Sige, papasok na ako. Pumasok na nga si Lola Tasha sa loob ng kanilang bahay. Dahil tapos na rin niyang pakainin ng mga alagang baboy. Samantalang si Samuel ay walang balak na sumunod sa habili ng matanda. Pinapasok lang ng binata sa kanyang kaliwang tenga ang sinabi ni Lola Tasha, pagkatapos ay agad niya rin pinapalabas sa kanan. Buo na ang balak ni Samuel. Pupunta siya sa kagubatan. Hindi nagtagal ito para maglakad. Kuya, saan ka din naman pupunta? Saan pa? Di sa kagubatan. Si kuya talaga napakatigas ng ulo Kasi sabi nga lang ni Lola na huwag kayong pumunta roon eh. Ay nako kapatid ko, hayaan mo na si Lola no. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Tsaka ano bang kinakatakot niya sa gubat? Mga ligaw na hayop lang naman ang nandun. Talagang susuwayin mo si Lola? Mabilis lang naman to'y sagani. Kailangan ko lang magkapera para may pambaon ako. Saka ayaw mo nun, bibigyan din kita ng hati mo. O paano? Aalis na ako Akmang magsisimula ng humakbang si Samuel paalis, pero agad na tumayo si Isagani para harangan ng kanyang kuya. Naiwan ng bata ang kanyang papel at panulat sa mesang nasa ilalim ng puno. Teka lang kuya, magagalit si Lola nito eh. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanya kapag tatanungin niya ako kung saan ka pumunta. Di sumama ka na lang sa akin kung gusto mo para hindi ka matanong. Tsaka sandali lang naman tayo eh. Baka babalik rin tayo kaagad. Kunot na kunot ang noo ng batang si Isagani. Sa loob-loob niya ay gusto niya ring sumama para makahanap ng sariling gagamba na lalaruin. Pero natatakot pa rin siyang mapagalitan ng kanilang Lola Tasha. Ganun pa man, hindi nagpaawat si Samuel sa pagpigil sa kanya ng kanyang nakababatang kapatid. Kaya sa huli ay silang dalawa ang sumuway sa habilin ng matanda. Sabay silang lumakad patungo sa pinakamalapit na kagubatan. Pagkarating doon, agad silang naghanap ng mga gagamba. Dala-dala rin ni Samuel ang kanilang lumang flashlight. Unti-unti pang dumilim sa labas na kagubatan, ngunit sa loob ay talagang sobrang madilim na dahil sa matatayog na punong humaharang sa pagpasok ng liwanag. Habang patuloy sila sa paggalugad ng masukal na gubat, ay sandali silang natigilan. Pareha silang hindi sigurado, pero parang may narinig silang isang mahinang pag-angil. Dahilan para bagyang magdikit ang dalawa. Sandali pa silang tumahimik habang maingat na sinusuri ang buong kapaligiran. Pilit nilang tinatalasan ang kanilang pandinig at ang kanilang pakiramdam. Hanggang sa makarinig sila ng tunog ng isang kwago. Ano yun kuya? Narinig mo ba yun? Oo, ibon lang yun Isagani. Tara na, bilisan na natin para makauwi na rin tayo kagad. Tara na kuya, bumalik na tayo. Natatakot na ako dito eh. Ayan na nga ba sinasabi ko eh. Dapat kasi hindi ka nalang sumama eh. Kung gusto mo, mauna ka na umuwi. Basta ako mamaya pa. Maghanap pa ako dito eh. Dahil sa takot ni Isagani ay wala rin siyang nagawa. Sa halip ay pinilit niya na lamang na lakasan ang kanyang loob para sumunod sa kanyang kuya. Sa ilang minuto nilang paghahanap ay marami na silang nakita at naipong gagamba. Tuloy ay tuwang-tuwa ang magkapatid dahil dito. Lalong-lalo na si Samuel. Bagaman natutuwa rin si Isagani sa mga nahanap nila, hindi pa rin maiwasan ng bata na mangamba dahil tiyak ay mabubusog sila ng sermon mula kay Lola Tasha. Naku, ang dami na kaagad nating nakuha Isagani. Sigurado kong malaki ang kikitain ko nito.
Oo nga kuya, pero sigurado rin akong hinahanap na tayo ni Lola ngayon. Hayaan mo na, ang importante magkakapera na tayo. Bibigyan din kita. Naku, pagagalitan tayo ni Lola nito eh. Huwag mo na kasing isipin yan. Halika na, magpatuloy na tayo sa paghahanap. Nagpatuloy ang magkapatid sa paglalakad upang maghanap pa ng maraming gagamba. Dahil sa pagtutok sa paghahanap ng mga ito, hindi na nila napansin ang dinaraanan. Parehong hindi napansin ng dalawa na masyado na silang napapalayo sa kanilang bahay at hindi na rin nila kabisado ang paligid, lalo na't sobrang dilim na nito. Maya-maya pa, napansin ni Isagani ang hindi pamilyar na paligid batay sa liwanag na natatamaan ng dala nitong flashlight. Biglang bumilis ang pintig ng puso ng bata, kaya tinawag at kinalabit niya ang kanyang kuya na naglalakad sa kanyang unahan. Kuya! Kuya! Oh, bakit? Wala ka bang napapansin? Napapansin na ano? Kuya, tingnan mo yung paligid natin oh. Kumunot ang noo ni Samuel sa sinabi ng kanyang nakababatang kapatid. Napasunod na lang din sa pagtingin ng binata. Hindi nagtagal, makikita sa mukha ni Samuel ang pagkagulat at pag-aalala. Naku, lagot! Nasaan na tayo? Kaya nga kuya, mukhang naliligaw na yata tayo. Oo nga, lagot na. Mabagal lang namang tayo naglalakad ah. Bakit nakaabot kagad tayo sa hindi pamilyar na paligid na ito? Saan ba tayo napadpad? Hindi ko rin po alam eh. Kinakabahan na ako kuya. Oh, huwag kang kabahan kapatid ko. Ang mabuti pa, hubarin mo muna yung suot mong damit na pang-itaas, tapos baliktarin mo. Babaliktarin ko rin tong sa akin. Po, ubarin at babaliktarin? Bakit naman? Ganun kasi ang ginagawa kapag naliligaw. Babalik ang paningin natin sa lugar na alam natin. Sige na, gawin mo na. Ganun po ba? O sige, babaliktarin ko na rin. Ginawa na nga ni Isagani ang sinabi ng kanyang kuya. Samantalang si Samuel naman ay inilipag muna sa lupa ang dala nilang flashlight saka binaliktad ang damit. Pagkatapos nilang gawin yun, pareho nilang pinakiramdaman ang paligid. Ngunit walang nangyari. Kuya, mukhang di naman po gumagana yung sinasabi nyo eh. Mukhang hindi nga. Sabi kasi ng mga matatanda, epektibo raw yun eh. Ano nang gagawin natin ngayon? Natatakot na ako kuya. Baka hindi na tayo makauwi nito. Nagsimula ng mataranta si Isagani, kaya mabilis siyang pinakalma ng kanyang nakatatandang kapatid. Sinubukan nilang umisip ng paraan para makauwi, ngunit wala na silang matandaan pa sa kanilang dinaraanan kanina. Masyado kasi silang nahumaling sa paghahanap ng mga gagamba. Maya-maya pa, isang kaluskos mula sa paligid ang gumulantang sa kanilang dalawa, lalong-lalo na kay Isagani. Kuya, narinig mo ba yun? Oo, narinig ko. Ano kaya yun? Hindi ko rin alam. Natatakot na ako kuya. Gusto ko na pong umuwi. Huwag ka matakot. Makakauwi tayo. Susubukan kong alalahanin ulit yung dinaanan natin. Halika, umawa ka sa akin. Habang naglalakad ang magkapatid palabas sa gubat, napansin nilang parang wala na itong katapusan. Paulit-ulit lang na nadadaanan nila ang mga puno at mga halaman na parabang paikot-ikot lang sila. Halos kalahating oras na rin nilang sinubukang makalabas doon, ngunit walang nangyari. Tuloy ay nakaramdam na sila ng pagod, gutom at uhaw ang dalawa. Kuya, paano na tayo ngayon? Hanggang sa mabuti na lang ay may nakita silang isang liwanag mula sa lampara na papalapit sa kanila. Makikita rin ang taong may bitbit nito. Kuya, tingnan mo, may tao. Oo nga, Isagani. Sa wakas, may makakatulong na rin sa atin. Tuwang-tuwa ang dalawa na makakita ng pag-asa. Samantala, takang-taka naman ang matandang si Mang Berting nang makita ang dalawang hindi nakikilala mga bata. Hindi alam na matanda kung anong ginagawa ng magkapatid sa gubat na yun. Oh, sino kayo? Anong ginagawa niyo rito sa gubat? Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po. Magandang gabi rin, mga iho. Ano ba ginagawa niyo rito? Naghahanap po sana kami ng mga gagamba, kaya lang po, naligaw na rin kami. Nakto, naliligaw pala kayo. Bakit? Taga saan ba kayo?
Sinabi ni Samuel sa matanda ang baryong pinanggalingan nila. Pagkatapos ay agad na humingi ng tulong ang binata. Natuwa naman sila nang malaman nilang magkatabing baryo lang ang kinatitirikan na kanilang bahay. Ano ba ang pangalan ninyo? Ako po si Samuel. Isagani naman po yung pangalan ko. Magkapatid po kami. Ganun ba? Hindi ko kayo kilala Sino ba ang magulang ninyo? Baka kakilala ko. Matagal na po kaming nilayasan na nanay at tatay. Mayroon na po silang mga bagong pamilya Pareho silang naninirahan sa syudad ngayon. Nako, pasensya na. Sino ba ang naiiwan sa inyo ngayon? Yung lola po namin. Sinong lola naman yon? Si Lola Tasha po. Saglit na nag-isip ang matanda. Inilod muna nito ang kanyang sentido na tila may inaalala. Ay, Tasha. Naalala ko na. Si Tasha, yung may babuyan sa kabilang baryo. Tama ba ako? Parehong natuwa sina Isagani at Samuel dahil kilala ni Mang Berting ang kanilang lola. Lalong lumaki ang pag-asa nilang matutulungan sila na matanda. Opo, siya nga po. Pero malit na po yung babuyan niya ngayon Dulot ng katandaan po. Hindi na kaya ng katawan niya yung magkaroon ng maraming alagang baboy tulad ng dati. Siya nga yun. Magkatabi nga lang ang baryo natin. Pero pasensya na kayo mga iho. Nako, ihatid ko sana kayo roon pa uwi pero kailangan ko na kasi bumalik kaagad sa bahay namin Pumunta lang ako dito sa gubat kasi nangunguha ko ng herbal na gamot para sa asawa kong may sakit. Heto na nga ang gamot at bitbit ko na ngayon. Bumagsak ang balikat ng magkapatid nang marinig ang naging tugon ni Mang Berting. Akala nila ay matutulungan sila nito. Pero kung gusto nyo, pwede kayong sa amin muna magpalipas ng gabi at saka ko kayo ihahatid sa bahay nyo bukas. Ano, ayos ba yon? Opo, ayos na po yun. Hindi nagdalawang isip si Samuel. Samantalang si Isagani ay hindi nakasagot. Ang gusto kasi ng bata, makauwi na sila kaagad dahil tsak na nag-aalala na para sa kanila si Lola Tasha. Siya, tayo na. Nako, maraming lamok dito. Sige po, maraming salamat po sa inyo. Wala namang problema. Hali kayo, sumunod lang kayo sa akin. Nauna na nga maglakad si Mang Berting at nakasunod naman ang magkapatid. Habang naglalakad sila, ay kung ano-ano na lang ang kanilang pinag-uusapan na matanda. Nagpakilala na rin si Mang Berting sa kanila. Naaliw naman si Samuel sa kadaldala ni Mang Berting. Samantalang si Isagani ay patuloy na nag-aalala. Kinalabit na nga ni Isagani ang kanyang kuya upang bulungan ito. Kuya, sigurado ka bang sa kanila na tayo magpapalipas ng gabi? Maging si Samuel ay bumulong na rin. Oo, wag na tayo magreklamo. Kesa naman sa gitna ng gubat tayo matutulog. Pero kuya, paano na si Lola? Sigurado kong sobra na siyang nag-aalala ngayon. Saka mapapagalitan tayo ng malala nito. Hindi na lang pinansin ni Samuel ang kanyang kapatid at pinatahimik na ito bago pa man sila marinig ni Mang Berting. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na rin sila sa munting bahay ni Mang Berting. Halina kayo, pasok kayo. Sige po, maraming salamat po. Pumasok na lang din si Sagani kahit labag sa kanyang kalooban. Mahal, nandito na ako. Ay nako, nariyan ka na pala mahal. Teka, may mga kasama ka pala. Sino-sino naman ang mga batang yan? Ipinakilala ni Mang Berting sa kanyang asawa na si Aling Guadalupe kung sino-sino ang mga kasama niyang yon. Pinakilala rin niya ang kanyang asawa sa mga bata. Sinabi rin ng matanda ang tungkol sa pagkaligaw ng dalawa, maging kung sino ang lola nila. Sa kabutihang palad, kilala rin ni Aling Guadalupe si Lola Tasha. Mga apo pala kayo ni Tasha. Dati ko yung kasamaan sa palengke noong nagtitinda pa kami ng mga gulay ganun po. Oo, iho. Siya nga pala, nakapaghapunan na ba kayo? Hindi pa nga po Sa katunayan nga po, kanina pa kami nagugutom at nauuhaw ng kapatid ko. Ay nako, wala pa palang kain tong mga to.
Teka lang mahal ha, ipaghahanda ko lang sila ng hapunan. Mukhang may natira pa naman yatang kanin at ulam doon. Sige mahal, ihanda ko na rin muna itong gamot mo sa iyong hika. Kanya-kanya na ngang ginawa ng mag-asawa ang kanilang gawain. Habang naghahanda si Aling Guadalupe sa magiging hapunan ng magkapatid, hinahanda naman ni Mang Berting ang gamot ng kanyang asawa. Hindi nagtagal, tinawag na sina Isagani at Samuel na matandang babae upang papuntahin sa kusina. Sumunod naman sa kanila si Mang Berting. Pagkarating doon, sinimulan na rin ni Samuel ang pagkain habang si Isagani ay hindi muna ginalaw ang nakahain na pagkain para sa kanya. Bagkus ay tahimik lang na nakikinig ang bata sa usapan pagkatapos uminom ng tubig. Para bang nakalimutan ni Isagani ang nararamdaman niyang gutom kanina. Nako, sigurado akong nag-aalala na yung lola nyo ngayon. Oo nga naman mahal. Masyado pa naman nag-aalala yung si Tasya. Opo, pero bukas pa kasi kami makakauwi. Siya nga pala iho, hindi ba't may pasok kayo sa eskwelahan bukas? Meron nga po. Paano kayo makakapasok niyan nandito kayo sa amin? Kaya naman po namin humabol basta maaga po kami makakauwi bukas. Kung ganon, ihahatid ko kayo na maaga. Naku, maraming salamat po. Napansin ni Isagani na walang ibang tao ang bahay kundi sina Aling Guadalupe at Mang Berting lang. Kaya hindi napigilan ng bata ang magtanong. Wala po ba kayong anak? Si Mang Berting ang mabilis na sumagot. Meron naman iho, isa lang ang anak namin. Sabay turo pa nito sa isang larawan. Sandali naman itong tiningnan ng dalawang bata at saka nagwika si Isagani. Isa po? Nasa na po siya? Nako, may sarili na siyang pamilya. Simula nang maikasal sila ng asawa niya doon na sila nanirahan sa bayan. Pero paminsan-minsan dumadalaw pa rin sila rito kasama ang mga apo namin. Tumangutango na lang si Isagani sa sinabi ni Mang Berting. Gayunpaman, nanatili pa rin bumabagabag sa isip ng bata ang kanyang lola. Maya-maya pa ay biglang napansin ni Aling Guadalupe na hindi ginagalaw ni Isagani ang kanyang pagkain. Nako, hindi kumakain itong si Isagani. Hindi mo ba nagustuhan ng pagkain, iho? Agad naman umiling ang bata. Hindi naman po sa ganon. Parang hindi ko lang po kayang lumunok ng pagkain kasi niisip ko po si Lola Tsaka kasi kanina pa siya nag-aalala sa amin. Oo nga naman. Kung sa bagay, kahit ako rin naman siguro, mag-aalala kapag wala pa kayo. Mang Berting, kung pwede po sana, baka po pwedeng magpatid na kami sa inyo ngayon. Ayoko po kasing pinag-aalala yung lola ko Ay nako iho, gustuhin ko man pero hindi ko pwedeng iwanan ng mag-isa itong si Guadalupe rito. Ika kasi ito lalo na paggabi, baka atakihin siya bigla. Dito na lang muna kayo matulog, iho. Wala namang problema sa amin. Nalungkot si Isagani sa kanyang narinig. Si Samuel naman, sumasabay lang sa daloy ng usapan. Ano man ang desisyon ng matanda ay walang problema kay Samuel. Kahit pa kaagad silang makauwi ng gabing yon, ay tsak niyang sermon pa rin ang aabuti nila sa kanilang lola. Maya-maya pa, biglang sumabat si Aling Guadalupe sa usapan. Nako mahal, mukhang hindi mapalagay itong si Isagani. Tingnan mo naman hindi siya kumakain. Huwag na lang natin pag-alalahanin yung bata sa lola niya. Mabuti pa, ihatid mo na lang. Pero mahal, huwag ka mag-alala, ayos lang ako. Mabuti naman ang pakiramdam ko ngayon saka may gamot na ako rito. Ihatid mo na lang pauwi itong mga batang ito, kawawa naman kasi. Sigurado ka ba mahal? Ayos lang ang pakiramdam mo ngayon? Oo mahal. Sige, ihatid ko na lang sila pauwi pagkatapos maghapunan nitong si Samuel. Wow, talaga po. Naku, maraming salamat po sa inyo. Biglang sumigla si Isagani sa usapan ng matandang mag-asawa. Naganda na ang bata para umalis. Binilisan naman ni Samuel ang pagsubo ng pagkain at hindi nagtagal, uminom na siya ng tubig. Nagpapasalamat ang magkapatid sa mag-asawa saka nagpaalam kay Aling Guadalupe.
Sige po, alis na po kami, Aling Guadalupe. Ay paalam din, Isagani. Masaya akong makilala kayo ng kapatid mo. Sige na, lumakad na kayo. Mag-iingat kayo, ha? Kayo rin po, ingat po kayo dito ha. Maraming salamat po sa masarap na hapunan. Grabe, ang sarap niyo magluto. Busog na busog ako eh. Nako, ikaw na bata ka. Binola mo pa ako. Hindi po hindi po yung bola. Masarap kasi talaga yung luto nyo eh. Ano po bang sikretong sangkap ng ginamit nyo? Ay nako iho, sikretong sangkap nga eh. Siyempre, mananatiling sikreto yon. Bagyang nagsitahuanan ng apat. Hindi nagtagal, lumakad na nga sina Isagani, Samuel at Mang Berting patungo sa gubat upang ihatid ang mga bata pabalik sa kanilang bahay. Wala kasing ibang daan para makarating doon kundi tangi sa kagubatan lamang. Habang naglalakad ang tatlo sa gitna ng kagubatan, walang sino man ang nagsasalita sa kanila. Para bang pinakikiramdaman nila ang paligid. Nasa unahan ng hanay si Samuel habang daladala pa rin ang kanyang lumang flashlight. Nasa gitna naman si Isagani at si Mang Berting ang nasa likuran nila. Bitbit din ng matandang lalaki ang kanyang lampara. Maya-maya pa, saglit silang napahinto nang marinig ang malakas na kaluskos mula sa paligid. Kuya, ano yun? Wala yun, Isagani. Tara na. Wala yun. Mga dagat ibon lang yun sa paligid. Sige na, dumiretso lang kayo sa paglalakad. Ipinagpatuloy nila ang paglalakad. Pinilit man ni Isagani na kumalma pero hindi maintindihan ng bata ang kakaibang kaba na nararamdaman niya. Lalo na't hindi na rin nagsasalita si Mang Berting na nasa kanilang likuran. Paminsan-minsan nilang nililingon ni Isagani ang matanda pero nakangiti lamang ito sa kanila kada magkasalubong ang kanilang paningin. Hindi maintindihan ni Isagani kung bakit kakaiba ang nararamdaman niya ngayon at hindi na naman siya mapalagay. Bigla kasing nakaramdam ng takot ang bata kay Mang Berting at hindi niya malaman kung bakit at ano ang pinagmumulan ng takot na yon. Pasimpleng lumapit si Isagani kay Samuel at napabulong. Kuya. Oh, bakit? Pwede po ba ako na ang mauna sa paglalakad? Naku, hindi pwede no. Bakit naman kuya? Isagani, ikaw ang pinakabata rito kaya diyan ka sa gitna. Kasi po... Bakit? Anong problema? Sandali munang napatingin si Isagani kay Mang Berting. Waring nag-iintay lamang ang matanda sa kanyang sasabihin. Wala naman po kuya. Sige lang po, maglakad na lang tayo uli. Hindi magawang sabihin ni Isagani sa kapatid niya na bahagya siyang natatakot kay Mang Berting. Kakaiba kasi ang mga ngiti na ipinupukol ng matanda sa bata. Hindi nagtagal, nagulantang ang magkapatid nang may isang nilalang ang biglang sumulpot sa kanilang harapan. Naku! Grabe! Diyos ko! Ala kuya, ano yan? Labis na nagulat at natakot si Isagani at Samuel. Otomatikong nagkayakapan ng dalawa. Ngunit para bang pinako sa lupa ang kanilang mga paa. Sanhi sa labis na pagkagulat, para bang nakakalimutan na nila kung papaano tumakbo. Hindi na rin nila naisip ang kasama nilang si Mang Berting. Nasaan yung taong naturang nilalang, ngunit ang wangis nito ay hindi pang tao. Puno ito ng balahibo sa buong katawan. Nang mailawan ni Samuel ang mukha ng nilalang, halos lumobo ang kanyang mga mata dahil sa nakita. Maging si Isagani ay hindi rin makagalaw. Aling Guadalupe? Bagaman puno ng balahibo ang mukha nito, ay makikilala at makikilala pa rin ang kanyang itsura. Sabay na sumigaw ang magkapatid. Biglang sumagi sa isipan ni Isagani si Mang Berting. Kaya agad niya itong nilingon sa likuran. Ngunit laking gulat naman ng binata nang makitang matanda na may wangis na katulad ng kanyang asawa. Mga aswang pala ang mapagbalat kayong mag-asawa. Kuya, si Mang Berting! Itinuro ni Isagani ang matandang lalaki at agad naman itong nilingon ni Samuel. Dahil dito, muli na naman silang nagsisigaw ng malakas. Pagkatapos ay nagtangka si Samuel na tumakbo. Habang hinihila ang pulsuhan ng kanyang kapatid, mabilis naman silang hinarang ng mag-asawang aswang. Saan kayo pupunta mga bata?
Huwag na kayong magtangkapang tumakas dahil siguradong hindi kayo magtatagumpay. Sabay na humalakak ang matandang mag-asawa. Kinuha naman ni Samuel ang pagkakataong yon para muling tangkaing makalayo sa kanila. Tumakbo na sila palayo kina Aling Guadalupe at Mang Berting. Mabuti na lang at hindi nabitiwan ni Samuel ang flashlight kanina. Kaya may ilaw pa rin sila ngayon habang tumatakbo ng matulin. Ganun pa man, hindi na alam ng magkapatid ang direksyon na kanilang tinatahak. Kuya, saan tayo pupunta nito? Hindi ko alam. Hindi ko alam, Isagani. Nako, lagot na tayo ngayon, kuya. Basta, tumakbo ka lang. Hindi tayo mapapahamak. Hinihingal na nga ang magkapatid dahil sa kakatakbo. Kung saan sang damuhan na sila sumuong. Makalayo lang sa kamay ni na Aling Guadalupe at Mang Berting. Samuel! Isagani! Bumalik kayo rito! Sa tingin niyo ba'y matatakasan niyo kami? Nagkakamali kayo! Layo niyo kami! Mga aswang kayo! Patuloy lang sa pagtakbo ang magkapatid habang patuloy naman silang hinahabol ng mag-asawa. Hindi mapigil ni Isagani na mapabulala sa pangalan ng kanyang lola. Nagsimula na ring tumulo ang mga luha ng bata. Ngunit agad niyang hinagod ang mga mata upang hindi manlabo ang kanyang paningin. Kuya! Kuya! Natatakot ako! Shh! Huwag ka matakot, kapatid ko. Bilisan mo lang pagtakbo. Hindi nila tayo pwedeng mahuli. Hindi pa rin binibitiwan ni Samuel ang pulsuhan ng kanyang kapatid. Bagkus ay hinigpitan niya pa ang pagkakahawak dito. Abala naman ang kaliwang kamay ng binata sa pagbitbit ng kanyang lumang flashlight na nagbibigay ng liwanag sa kanyang dinaraanan. Nagpatuloy pa ng ilang minutong kanilang paghabulan pero sa kabutihang palad, hindi inaasahang makasalubong na magkapatid ang labis na nag-aalalang si Lola Tasha. Mula sa malayo ay tila naamoy naman ng mag-asawang aswang ang presensya ng lola ng mga bata. Kaya sa hindi malamang dahilan ay bigla silang tumahimik at umatras. Lola Tasha! Lola! Narito ka! Isagani! Apo ka! Ay Diyos ko! Ano bang nangyayari dito? Lola! Naku! Samuel! Agad na niyakap ni Lola Tasha sina Isagani at Samuel na parehas na umiiyak. Baikpit namang tumugon ng mga ito sa matanda. Agad rin kumala sa yakap si Lola Tasha para mapagalitan ng mga apo. Kayo mga bata talaga kayo! Mga lintik kayo ah! Papatayin niyo ako sa pag-aalala! Lola, mamaya niyo na po kami pagalitan sa bahay. Umalis na po kaagad tayo dito. May umabol po sa amin. Aba, halata nga! Tara na! Para kayong nakakita ng multo eh! Bakit? Ano bang humahabol sa inyo? Baboy Ramo! Basta po, samayin na kami magpapaliwanag ni Isagani. Siya, sige na at umuwi na muna tayo. Diyos ko, halos mabaliw na ako kakahanap sa inyo. Sabi ko na nga ba't nandito lang talaga kayo sa kagubatan eh. Mabilis na naglakad ang maglola. Hindi nagtagal, nakarating na rin sila sa kanilang bahay. Hindi na nakapagpigil pa si Lola Tasha kaya agad na niyang pinagalitan ng magkapatid. Pagkatapos paupuin ng mga ito, hindi na nga napansin na matanda na basang-basa ang damit ng dalawa dulot ng pawis. Nakaupo sina Isagani at Samuel habang tutok na tutok ang paningin nila sa sahig. Alam nilang masisermonan sila ng malala ngayon. Kaya wala silang ibang nagawa kundi ang yumuko. Hindi ba't kabilin-bilinan ko sa inyo na huwag kayong pupunta sa kagubatan kapag gabi na? Bakit ba napakatigas ng ulo ninyo? Gusto nyo talagang mapahamak ano? Walang sumagot sa matanda. Nanatiling nakayuko sina Isagani at Samuel. Hindi rin naman sumasagot ang magkapatid sa kanilang lola dahil pinalaki sila nito na may mabuting asal. Ipinagpatuloy ni Lola Tasha ang kanyang maninermon. Paano na lang kung napahama kayo roon? Naka, hindi ko na alam kung anong gagawin sa inyo para lang huwag niyo akong suwayin. Hindi naman ako nagkulang sa pagpapaalala sa inyo ah. Pasensya na po, Lola. Hindi na po mauulit. Ay talagang hindi na. Nanggigigil ako sa inyo eh. Nang dahil dyan sa gagamba na yan eh, nagagawa niyo akong suwayin. Pagkabanggit ni Lola Tasha sa gagamba,
Agad namang kinapa ni Samuel ang bulsa niya kung saan naroon ang lagayan ng kanyang mga nakuhang gagamba. Napabuntong hininga na lang si Samuel nang wala na siyang makapa. Hindi niya namalayang nahulog na ito kanina habang tumatakbo sila palayo sa mag-asawang aswang. Ikaw na naman na nag-aya sa kapatid mong manguha ng gagamba sa gubat, ano, Samuel? Nako, ikaw talagang bata ka, oh! Napahinto si Samuel nang tinawag siya ng kanyang lola. Gayunpaman, si Isagani na ang sumagot. Hindi po, Lola. Kusa na lang po akong sumama kay kuya. Ay nako, Isagani, isa ka rin pasaway eh. Nako, ang titigas ng ulo ninyo. Ito po kasing si kuya eh. Sinabi ko nang huwag siyang pumunta sa gubat pero hindi nagpigil. Muntik pa tuloy kaming mapahamak. Uy, Isagani, pinilit ba kitang samahan mo ko, di ba? Hindi. Ikaw lang naman ang kusang sumama sa akin eh. Oo nga po. Sinamahan na lang kita kaysa mag-isa kang pumunta ron. Oh, di wag mo akong sisihin sa nangyari. Hindi naman po kita sinisisi, kuya eh. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ay nako, tumigil na kayong dalawa. Subukan nyo lang mag-away at talagang pareho kayo matatamaan sa akin. Sorry po, Lola. Pasensya na po. Hindi naman po namin alam na may mga aswang palang gumagala sa gubat eh. Napukaw ang atensyon ni Lola Tasha sa sinabi ng kanyang unang apo. Ano ulit yun, iho? Aswang baka mo? Opo, mabuti na lang talaga't dumating kayo kaya nakaligtas kami. Ano? Bakit? Ano ba nangyari sa inyo? Kasi po, Lola, naligaw kami kanina habang naghahanap ng mga gagamba. Tapos po, may lalaki nakakita sa amin. O tapos, anong nangyari? Tinulungan niya po kami. Dinala niya kami sa bahay nila, saka pinakain. Nakapagapunan na nga po ako eh. Si Isagani lang po ang hindi kumain kasi... Ano? Sige na, sabihin mo na. Aswang po sila. Opo, Lola, aswang po sila. Ano? Ang sabi niyo, aswang sila. Paano niyo nasabi yon? Kitang-kita po namin, Loli. Kaya po kami tumatakbo kanina kasi hinahabol nila kami. Oo nga po, Lola. Akala nga namin ihatid niya kami pauwi dito sa atin eh. Mukha po kasi silang mabait. Tapos yung pala, mga aswang. Mahabaging langit. Ilan ba sila mga apo? 2 lang po, mag-asawa sila eh. Saglit na natigilan si Lola Tasha. Tila ba nag-iisip ng malalim ang matanda at may inaalala. Maya-maya pa, mahalata sa mukha ng matanda ang matinding pagkabahala sa nangyari na parabang may itinatago rin siyang bagay. Tuloy ay kumunot ang noo ng magkapatid. Lola, may problema po ba? Sa halip na sagutin ni Lola Tasha ang tanong ng kanyang apo, ay gumanti rin siya ng tanong dito. Sinong mag-asawang aswang ang tinutukoy ninyo? Kilala niyo ba sila? Opo, Lola. Nagpakilala rin naman kasi sila sa amin eh. Kung ganon, ano ang mga pangalan nila? Sina Aling Guadalupe po at Mang Berting po. Nanlaki mga mata ni Lola Tasha. Hindi makapagsalita ang matanda. Napansin naman ni Samuel ang hindi inaasahang reaksyon na ito mula sa kanilang lola. Lola, bakit po? May problema po ba? Bakit bigla kayo natahimik? Ilang segundo pa bago nakasagot si Lola Tasha. Ay, nako, wala mga apo. Sigurado po kayo? Oo, ang mabuti pa, tumungo na tayo sa kusina at nang makapaghapunan na itong si Isagani. O Lola, mukhang may hindi po yata kayo sinasabi sa amin eh. Ano po ba yun? Sandali pa muling nag-isip si Lola Tasha. Hanggang sa hindi na rin pinatagal pa nito ang usapan. Naisip na matanda na mabuti na ring malaman ng kanyang mga apo ang tungkol sa kanyang nalalaman. Nang sa gayon ay magiging mas maingat pa ang mga ito sa susunod. Mga apo, kilala ko sina Guadalupe at Berting. Dati ko silang kapitbahay. Alam ko kung gaano sila kahayok pagdating sa pambibiktima ng mga tao, lalo na ng mga bata. Hindi na nagulat pa ang magkapatid sa sinabi ng kanilang lola. Sabi nga raw po ng mga aswang na yun, kilala raw nila kayo eh. Oo nga naman, Lola, kilala daw nila kayo.
ngayong nakilala nyo na ang mga aswang na yon, siguro naman hindi na kayo babalik doon sa kagubatan. Baka sa susunod tuluyan na nila kayong mabiktima. Naku, hindi na po kami babalik doon. Di ba, kuya? Oo, hindi na talaga. Mabuti naman kung ganon. O siya, kailangan ng magapunan nitong si Isagani. Sigurado kong gutom na ngayon yan. Kumain na nga ang batang si Isagani, ngunit walang kaalam-alam ang magkapatid na isang malaking kasinungalingan ang mga bagay na sinasabi sa kanila ni Lola Tasha. Bago pa man sila matulog ay siniguro pa ni Samuel na nakasaradong maigi ang mga pinto at bintana. Dahil na rin sa matinding kapaguran ng magkapatid ay agaran rin silang nakatulog. Inaumagahan, maagang pumasok sa klase sina Isagani at Samuel. Bago pa man sila umalis ay nagbilin pa sa kanila ang kanilang lola. Sinabi nitong wag na wag ipagsasabi ang mga nangyari sa kanila nitong gabi dahil mas lalo lamang daw silang mapapahamak. Bagay na tinanguan na lamang nila. Sabay na nga silang umalis na dalawa, ngunit nagkahiwalay din ang dinaanan ng nasa loob na ng eskwelahan sapagkat magkaiba naman ang kanilang grade level. Habang naglalakad si Isagani sa pasilyo papunta sa kanilang silid, dinig na dinig ng bata ang mga usapan ng ibang estudyante. Kahit bumubulong ang mga ito, ay hindi naman ganon kahina kaya naririnig niya pa rin. Tungkol sa aswang ang naturang bulong-bulungan, kaya hindi maiwasan ni Isagani na huminto muna sa paglalakad upang lihim na makinig sa usapan. Gayunpaman, walang ibang naiintindihan si Isagani bukod sa mga batang nabibiktima ng aswang. Umalis na lang siya roon upang hindi na makarinig pa ng mga bagay na magpapatakot sa kanya. Pagkarating ni Isagani sa kanilang silid-aralan, agad siyang umupo sa kanyang pwesto. Naghintay muna siya ng ilang minuto bago dumating ang kanilang lalaking guro. Magandang umaga sa inyo, class. Sabay-sabay namang nagtayuan ng mga estudyante at saka tumugon sa naturang guro. Sige, maupo na kayo. Sumunod ang mga estudyante. Sa halip na simulang talakayin ng guro ang kanyang leksyon sa umagang yon, napunta sa mga aswang ang kanilang usapan. Masyadong napukaw ang atensyon ng guro mula sa mga naririnig niyang sabi-sabi sa labas tungkol sa patuloy na pananalaki ng mga aswang sa kanilang lugar. Kahit ibang aswang na ang tinutukoy ng guro, walang ibang naiisip si Isagani kundi sina Aling Guadalupe at Mang Berting. Alam ba ninyo, class, na biktima ng mga aswang ang mag-ina ko? Maraming taon na ang nakalipas. Agad namang napukaw ang atensyon ni Isagani sa sinabi ng kanilang guro. Kaya bigla siyang napatanong. Totoo po, sir? Hanggang sa bigla na lang nagseryoso ang mukha ng guro. Oo naman, Isagani. Naglalaba lang ang mag-ina ko noon doon sa batis nang bigla silang sinalakay ng mga aswang. Kahit maaga-aga pa, ha? Talaga po? Kung ganun, kahit may sikat ng araw umaatake pa rin ang mga aswang? Ganun na nga yun, iho. Walang pinipiling oras sa mga aswang. Hanggat nasa tahimik na lugar ka at walang ibang katao-tao, hindi sila magdadalawang isip na sumugod. Naku, akala ko po sa tuwing gabi lang sila lumalabas. Iyan din ang akala ko noon, iho. Katatapos lang mag-agahan ng asawa ko noon nang pumunta siya sa batis para maglaba. At sumama naman ang anak ko sa kanya. Tapos po? Yun na nga. Kahit maagang maaga pa, ay sinugod na sila ng mga walang pusong aswang na yon. Paano niyo naman po nalaman na aswang yung sumugod sa kanila? Di ba po, hindi mo sila kasama ng mga panahon na yon? Hindi nga nila ako kasama kasi nasa bahay lang ako noon at nagsisibak ng kahoy. Tapos noon, bigla na lang akong pinuntahan ng kapitbahay naming babae at sinabi niyang sinugod sila ng mga aswang. Kasama niya ang mag-ina ko noon sa batis. Basta pagdating ko doon, nangyari na ang hindi ko inaasahan. Naku, ang saklap naman po pala ng nangyari. Makikita sa mga mata ng lalaking guro ang galit laban sa mga aswang. Bagaman sinisikap itong itago ng guro, hindi niya pa rin mapigilan. Tama na mga kwentong aswang. Ipasa na ninyo ang inyong mga takdang aralin, class. Mabilis naman nagpasa si Isagani.
Mabuti na lamang at hindi nakalimutan ng bata ang kanyang takdang aralin. Pagkatapos silang masermonan ng kanyang lola kagabi, ay kinuha ng bata ang kanyang papel at nagpatulong sa kanyang kuya Samuel. Magkakaroon tayo ng pagsusulit ngayon ha, mula sa tinlalaki nating kahapon. Dahil sa sinabi ng guro, agad na nagreklamo ang mga batang estudyante. Teacher, hindi naman po rin yung sinabi magkakaroon pala tayo ng pagsusulit ngayon eh. Oo nga po, guro. Oo nga po, teacher. Hindi kami nakapag-aral. Oo, tumahimik na ang lahat. Huwag kayo mag-alala dahil madali lang naman ito. Sige na, kumuha na ng isang buong papel. Kung sino man ang makakuha ng mataas na marka, lilibre ko ng panangalian. Ayos ba yun sa inyo? Bagay na ikinatuhan ng mga bata. Kaya napasang-ayon na kaagad sila. Okay, unang bilang. May 2 bilang na walang sagot si Isagani. Ngunit mas marami ang nasagutan ng bata at alam niyang tama ang lahat ng iyon. Pasimpleng napangiti si Isagani. Ngunit hindi na niya inasam na magkakaroon ng pinakamatas na score sa pagkakataong iyon. Matalinong bata si Isagani. Subalit hindi siya nakapag-aral sa kanyang mga aralin dahil sa nangyari kagabi. Bukod pa rito, marami ding matatalino sa kanyang klase. Sapat na sa bata ang magkaroon ng pasadong score. Okay, tapos na tayo sa huling bilang. Magpalit na ng papel mula sa inyong katabi. Agad nilang ginawa ang utos ng guro. Iniwasto nila ang mga sagot hanggang sa ipinasa na ang mga papel sa harapan. Dinampot ito ng guro sa kabinasa ang mga score sa bawat estudyante. Nakko, meron nakakuha ng score na 2 lang ang mali ah. Sino po yan, teacher? Baka ikaw na yan. Baka ikaw na yan, tol. Shhh, oo, tahimik na. Si Isagani ang nakakuha ng score na 2 lang ang mali, class. Naku, ang galing ah. Bigyan natin ng palakpakan si Isagani. Nagpalakpakan naman ng mga estudyante. Maging ang kanilang guro ay nakipalakpak na rin. Tuwang-tuwa naman si Isagani. Si Isagani ang maswerteng malilibre ko mamaya ng pananghalian, class. Naku, ang swerte naman niya talaga. Oo nga, kakain sila ng masasarap na pagkain. Hindi nagtagal ay natapos na ang klase. Inimbita na nga ng lalaking guro ang batang si Isagani para sa sinasabi nitong libre. Isagani, tayo na. Sige po. Lumakad na nga ang dalawa. Pagkarating nila sa kanilang patutunguhan, nagtaka si Isagani nang dinala siya ng kanyang guro sa bahay nito. Akala ng bata, doon sila pupunta sa mga kainan sa labas. Teacher, bakit po tayo nandito sa bahay ninyo? Dito tayo kakain, Isagani. Masarap ako magluto. Sige po. Halika, pumasok ka na. Pumasok nga si Isagani. Imilibot ng bata ang kanyang paningin sa loob at namangha siya sa laki ng bahay ng kanyang guro. Maupo ka muna dyan sa sofa, iho. Babalikan kita kagad Sige po, maraming salamat po. Umalis muna ang guro at saka nagtungo sa kanyang silid. Paupo na sana si Isagani ngunit hindi niya napigilan na tingnan ang mga bagay na naroon. Humakbang ng kaunti ang bata at saka tiningnan ang mga florera sa gilid saka ito bahagyang hinimas. Nakita rin niya ang picture frame ng isang pamilya. Naroon ang kanyang guro sa larawan. Naku, ito yata yung pamilya ni teacher. Ang ganda pala ng asawa niya. Saka maganda rin yung anak nila. Ipinagpatuloy ni Isagani ang pagakbang. Masyadong naaliw ang bata sa kanyang mga nakikita. Wala kasi silang ganito at talatang mamahalin din ang mga gamit ng kanyang guro. Isagani! Nagulantang ang bata nang tawagin siya ng kanyang guro mula sa kanyang likuran. Otomatiko siyang napalingon dito. Teacher? Anong ginagawa mo riyan? Ay, naku, wala po. Wala. Tinitinan ko lang yung mga gamit nyo. Ang gaganda kasi. Halika na. Tayo na sa kusina at nang makapagpananghalian na tayo. Sige po. Sumunod si Isagani sa kanyang guro habang naglalakad ito patungo sa kusina. Pagdating doon, para bang lumuha ang mga mata ng bata. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Teacher, kusina po ba ito?
Hindi sumagot ang lalaking guro, kaya nagtaka si Isagani. Inulit ng bata ang kanyang tanong. Ngunit hindi pa rin sumasagi ang guro. Bagkus ay may kung ano-ano itong kinuha at inilapag sa maliit na lamesa. Kunot na kunot ang noo ni Isagani dahil sa mga bagay na nakikita niya sa paligid. Bagya na rin siyang kinakabahan. Teacher? Huwag kang maingay, Isagani. Halika rito. Umupo ka. Wala sa sariling napasunod ng bata sa utos ng kanyang guro. Nalilito na si Isagani sa mga pangyayari. Hindi niya maintindihan kung bakit napuno ng mga kagamitan sa panghuhula ang kusina ng guro. Mayroong kristal, may mga itim na baraha, mga tela, kakaibang kwintas at hikaw. At marami pang iba para nga itong pugad na manghuhula kung ituring. Teacher, bakit po ganito ang mga gamit niyo sa kusina? Hindi ito isang kusina, Isagani. Ay, ano po ito? Ito ang aking pribadong silid, iho. Pribado pong silid? Para po saan? Para sa panghuhula. Panghuhula? Oo. Oo, iho. Panghuhula. Kung ganon, isa po kayong manghuhula? Parang gano'n na nga, Isagani. Nanahimik ang bata. Hindi na niya alam kung ano ang susunod na sasabihin. Matagal na kitang sinusubaybayan, iho. Ikaw at ang pamilya mo. Sa totoo lang, hindi ikaw ang may pinakamataas na marka sa quiz kanina. Sinabi ko lang yon para makapunta ka rito sa bahay ko. Labis na nagtaka si Isagani sa mga salitang binitiwan ng kanyang guro. Hindi niya malaman kung ano ang gustong sabihin nito. Ano po bang kailangan niyo sa akin, teacher? Hindi, iho. Ikaw at ang pamilya mo ang may kailangan sa akin. Po? Bakit? Ano po ba yun? Akin ang iyong mga kamay. Inilahad ni Isagani ang magkabila niyang kamay. Dahan-dahan naman itong tinanggap ng guro. At saka agad na pumikit. Habang nakakunot ang noo ni Isagani, tila may iniindang sakit naman ang naturang guro. Makalipas ang ilang minuto, nagdilat na ng mga mata ang ginoong guro at tinigilan na si Isagani. Pawisan ng guro pagkatapos niyang gawin ang panghuhula. Tama ako. Tama nga ako. Tama po saan? Sa bawat pagkakataong makita kita, mabigat na ang hanging dala mo sa akin. Kaya pala. Hindi ko po kayo maintindihan eh. Ano ba yung gusto niyong sabihin? Saka, inulaan po ba ninyo ako? Oo, Isagani. Kung ganon, ano naman pong nakita niyo sa hula ninyo? Masyado ka pang bata para maintindihan ng lahat ng ito. Ngunit isa lang ang may papayo ko sa iyo, iho. Ano naman po yun? Mag-iingat ka dahil nasa paligid mo lang sila. Nagtataka na naman ang bata sa sinabi ng kanilang guro. Mag-ingat po? Saan? Sa lahat, iho. Hindi ko po talaga kayo maintindihan. Nasa paligid mo lang ang magbibigay sa iyo ng kapahamakan. Hindi na sumagot si Isagani dahil abala na ang bata sa pag-iisip. Maya-maya pa, inaya na rin siya ng kanyang guro na kumain na rin sa wakas. Matapos kumain ay nagpaalam ng mauna na sa paaralan si Isagani. May klase pa kasi sila para sa hapon ng araw na yon. Subalit bago pa man siya tuluyang makalabas ng bahay ay sandali pa siyang kinausap ng kanyang guro. Sandali muna itong nag-isip na malalim. Tila ba may gusto siyang sabing isang napaka-importanteng bagay. Yun nga lang ay halatang sobrang problemado ito kung paano niya nga ba ito ipapaunawa sa bata. Isagani, makinig ka sa akin mabuti, ha? Po, may sasabihin po ba kayo sa akin? Oo. Hindi ba kasama mo sa bayang yung kuya at ang yung lola? Opo, teacher. Ano pong meron dun? Hindi ba mabait naman sa inyo ang lola nyo? Opo, sa katunayan sobrang bait po niya sa amin ni kuya eh. Ganito kasi yan, Isagani. Ako ba? Mabait ba ako sa tingin mo? Aba, siyempre naman po. Halimbawa lang ito, ha? Sige po. Paano kung may pinatay pala akong tao? Sa tingin mo ba sasabihin ko pa rin sa'yo? Hindi po. Kung sakaling meron man, sa tingin mo ba mabuti pa rin akong tao? Sandali mo nang napaisip ang bata.
hindi man niya direktang nakukuha ang gusto nitong sabihin, pero matalino ang batang si Isagani. Batid niyang may importante itong bagay na gustong iparating sa kanya. Yun nga lang ay hindi tumasabi sa kanya ng diretsyo. Isagani, iba na lang pala. Ano po ulit yun, teacher? Ganito na lang siguro. May ibibigay ako sa iyong sobrang importanteng bagay. Sige po, pero ano naman po yun? Isa itong bagay na magbibigay sa iyo ng proteksyon. Basta ipangako mo na iingatan mo ito, ha? At isa pa, ay wag na wag mo itong ipapakita kahit kanino pa man. Wag mo na ipagsasabi ang lahat ng napag-usapan natin, lalong-lalo na sa lola mo. Maliwanag ba? Sabay abot nito ng isang maliit na kapirasong telang may laman na kung anong bagay. Itago mo yan palagi sa bulsa mo. Basta, wag na wag mo yang aalisin sa katawan mo. Kagad namang iniabot ni Isagani ang nasabing bagay. Sandali niya muna itong sinuri ng maigi. Sabay inilagay na sa kanyang bulsa. Paano ko po pala ito magagamit? Wala kang gagawin. Basta labanan mo lang sila gamit ang kahit na anong uri ng patalim. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Talagang sobrang naguguluhan pa rin ang bata sa mga oras na yon. Ang tanging alam lamang niya ay binigyan siya ng kanyang guro ng isang bagay na kayang magbigay sa kanya ng proteksyon. Sinubukan pa niyang kumuha ng ilang pang detalye sa kanyang guro, subalit mailap na lamang ito sa kanya ng mga salitang binibitiwan. Tila may bagay siyang sadyang iniiwasan. Hanggang sa bumalik na nga si Isagani sa kanilang paaralan. Matapos rin ang klase ng oras na yon, tuluyan na ngang naglakad pa uwi ang bata. Habang patuloy na naglalakad, ay pilit niya pa rin iniisip ang mga tinuran sa kanya ng kanyang guro kanina. Ilang saglit pa, ay nakarating na ito sa kanilang bahay. Kagad niyang hinanap ang kanyang lola, pero wala ito sa kahit saang mga sulok ng kanilang bahay. Naisip niyang baka may binili lamang ito sa tindahan. Kaya sa halip na maghantay, ay sinimulan niya na munang magsaing ng kanin. Habang binabantayan ito, ay sandali niyang kinapa ang kanyang bulsa. Saka kinuha ang bagay na nasa pulang tela. Ano kaya ang bagay na ito? Saka ano kaya yung gustong sabihin sa akin ni teacher kanina? Ay, ano ba yan? Bakit ba hindi na lang kasi niya sabihin kanina eh? Pinag-iisip pa talaga ako ng todo. Bahala na nga. Anong bahala na nga? Halos mapaiktad naman sa matinding gulat si Isagani dahil sa kanyang lola. Buti na lamang ay nakatalikod siya rito. Kaya hindi rin ito nakita ang bagay na nasa kanyang kamay. Bago pa man siya tuluyang humarap sa kanyang lola, ay mabilis niya muling ibinalik sa kanyang bulsa ang nasabing bagay. Po, ay wala po lola. Anong wala? Bakit gulat na gulat ka sa akin? Kasi po lola, bigla na lang po kayo nagsalita eh. Saka napasabi lang po ko ng bahala na nga. Kasi po hindi ko rin po sigurado kung naparami po yung tubig dun sa sinaing ko. Pagdadahilan na lamang ni Isagani. Kaya naglakad ang kanyang lola para silipin ang loob ng kaldero. Sa tansya nito ay tama naman ang tubig. Mukhang tama naman tong tubig mo, iho. O sige na, kukunin ko lang muna sa labas ang mga sinampay ko. Mukhang uulan na yata. Pagkalabas ng kanyang lola ay napabuntong hininga na lamang ang bata. Buti na lamang at hindi na rin ito masyadong nag-usisa pa sa kanya. Kabilin-bilinan kasi ng kanyang guro na huwag ipagsasabi ang tungkol sa bagay na yon. Ilang sandali pa at dumating na rin ang binatang si Samuel. O kuya, nandito ka na pala. Oo, Isagani. Siya nga pala, saan ba kayo nagpunta ng teacher mo kanina? Wala naman po kuya. Nakasabay lang kami kaninang maglakad sa labas. Nagkasabay? Saan naman kayo pumunta? Hindi ba oras yun ng tanghalian kanina? Saka may baon ka naman, di ba? Initusan kasi ako ng isa ko pang teacher eh. Pinabili niya ako ng ulam sa labas. Tapos pagkabalik ko sa classroom, doon pa lang ako kumain. Pilit na lamang na nagdahilan si Isagani. Baka kasi matuklasan pa ng kanyang kuya ang pagpunta niya sa bahay ng kanyang guro kanina. Matapos ng maluto ang kanyang sinaing ay naghapunan na sila. Habang nasa harap ng kanilang lamesa ay muli naman nagsermon ng kanilang lola.
hanggang sa bigla na lang naalala ni Isagani ang mga sinabi ng kanyang lola nitong nagdaang gabi. Ramdam niya kasing may bagay na inililihim sa kanya ang kanilang lola. Siya nga po pala lola. Ano yon iho? Hindi ba po sinabi niyo kagabi na kakilala niyo po si Ma'am Berting at Aling Guadalupe? Oo nga. Bakit mo naman naitanong yan bigla? Pwede ko po bang malaman kung paano po kayo nagkakilala? Ano ba kasing pumasok sa isip mo at kailangan mo pang usisahin ng mga bagay na yan? Wala naman po lola. Gusto ko lang pong malaman. Basta iho, mahabang kwento. Saka ko na lang sasabihin sa inyo ang lahat sa tamang oras. Ano po ba kasi yun lola? Bakit po ba hindi niyo pa masabi ng diretso sa amin? Sige na. Kumain na kayo at lumalamig na itong pagkain. Lola, kumain na sabi! Hindi na nagawa pa magsalita ng magkapatid. Bagkus ay nagsimula na lamang sila sa kanilang pagkain. Tiyak kasi nilang magagalit na ang kanilang lola kapag hindi pa sila tumigil sa pagtatanong. Samantalang tahimik lamang at walang imik ang matanda habang nasa harap ng lamesa. Tila ba malalim ang kanyang iniisip? Hanggang sa matapos na silang magapunan na walang sino man ang nagsasalita kahit na isa sa kanila. Palabas na sana sa pinto noon si Samuel, ngunit bigla na lamang siyang pinigilan ng kanyang lola. Saan ka na naman pupunta, Samuel? Dito lang po sa labas, lola. Magpapahangin lang po ako sandali. Magpapahangin ka? Mamaya kung saan ka na naman magpunta ha? Alalahanin mo, may kasalanan pa kayong dalawa kagabi sa akin. Si lola naman po talaga Dito lang naman po ako sa harap ng pinto natin Bakit iho? Sa tingin mo ba tapos na ang lahat na nangyari kagabi sa inyo? Sa tingin mo ba na porke nakatakas kayo titigilan na kayo ng mag-asawang aswang na yon? Bigla naman naging seryoso ang mukha ni Samuel, kaya lumapit ito sa kanyang lola para muling magtanong. Bakit po lola? Babalikan pa po ba nila kami? Ano ba sa tingin mo iho? Papayag na lang silang tuluyan kayo makatakas? Nakita nyo na ang mga mukha nila, lalo pa ang mismong bahay nila. Maaring hindi lang sila basta nakasugod dito sa bahay natin kagabi dahil hindi pa sila masyadong handa. Pero anumang oras, simula ngayon, tsak kong babalik sila. Bigla namang napatayo rin sa upuan si Isagani at lumapit rin sa kanilang lola. Kung gano'n lola, susugod po sila dito mamaya sa atin? Oo iho, gano'n na nga. Kaya kailangan natin maghanda. Ano pong gagawin natin lola? Basta matulog na lang kayo na maaga. Saka kahit anong mangyari, wag yung bubuksan ng mga pinto at bintana. Ha? Kahit na ano pa ang marinig nyo. Kahit na sino pa. Kahit na mismong boses ko pa. Ano po ba talaga nangyayari, lola? Nag-aalala ng tanong ng batang si Isagani, habang si Samuel naman ay seryoso lamang na nag-iisip ng kung anumang bagay. Bago mag-alas 6 ng gabi, ay pinapasok na ni Lola Tasha ang dalawa sa kanilang silid. Samantalang siya naman ay naiwan lamang sa kanilang sala. Iniabot niya ang dalawang itak sa kanila. Sabay muling nagabilin sa dalawa. Muli niya lamang inulit ang kanyang mga paalala sa kanila. Kuya, ano po ba talaga nangyayari? Natatakot na po ko. Hindi ko rin alam Isagani. Pero wag kang matakot. Hindi tayo pababayaan ni Lola. Saka nandito ko para sa'yo. Kuya, paano si Lola? Hindi ko rin alam Pero sa ngayon, wala rin tayong magagawa. Basta't magtiwala lang tayo sa kanya. Muli pa sana magsasalita ang batang si Isagani. Subalit sabay na lang silang natigilan ni Samuel na makarinig sila ng mga sigaw sa labas ng kanilang bahay. Dumating na nga ang mag-asawang Ma'am Berting at Aling Guadalupe. Talagang kagimbal-gimbal ang kanilang mga itsura. Nasa kaanyuan sila na parang pinaghalong wangis ng tao at wangis ng asong lobo. Kulay itim ang kanilang makakapal na balahibo sa katawan. Patulis ang kanilang nguso na puno ng matatalas na pangil at walang humpay sa kanilang paglalaway. Tasha! Tasha! Lumabas ka riyan! Siya, mabuti pa ay ibigay mo na lang sa amin yung dalawa mong apo na narariyan. Oo nga, kung gusto mo pang mabuhay.
Mahimik kayo! Magkakamatayan muna tayo bago kayo magtagumpay sa mga binabalak ninyo! Ba't nagmamatigas ka pa, ha? Halika dito at labanan mo kami ng harapan. Sige, subukan niyang pumasok dito. Tingnan ko kung makaya niya. Dahil sa palitan ng mga sigaw ay mas lalo pang tumindi ang takot na nadarama ng magkapatid na sina Samuel at Isagani. Naroong magyakapan lamang sila habang nagsusumiksik sa isang sulok. Labis ang kanilang pagkagimbal nang makarinig sila ng isang malakas na ingay. Mula sa sala ay baka sa matinding pagtataka sa mukha ni Tasya. Dahil gayong kadali lamang na nawasak ng aswang na si Berting ang haligi ng kanilang bahay. Bagamat puno ito ng kung ano-anong uri ng pangontra at dasal na pagtaboy sa mga aswang. Sabay lamang na napahalakhak ng ubod ng lakas ang dalawang aswang na nasa harapan na matanda. Ikaw muna ang uunahin namin bago ang dalawa mong apo. Hindi! Paano? Ano? Nagulat ka ba, Tasya? Ano, Tasya? Akala mo ba may magagawa mga nilagay mong pangontra at pangproteksyon dito sa palibot ng bahay mo? Samantalang naroon lamang ang matandang si Tasya na patuloy na naguguluhan at nagsisimula na ring mataranta. Hindi! Magbabayad kayo, mga demonyo kayo! Ito ang katapusan mo, Tasya. Mamamatay ka na! Sandali. Bago ka muna mamatay, Tasya, ipapaalala ko muna sa iyo ang lahat. Tama na! Ayaw ko nang marinig ang mga sasabihin mo! Ayon nang marinig pa ni Tasya ang lahat ng mapait na sinapit niya sa mag-asawang taksil na nasa kanyang harapan. Noong pa man na isa ng mahusay na manggagamot at antingera si Lola Tasya, buot ang makilala si Mang Berting at Aling Tasya ay agad na nahulog ang kanilang puso sa isa't isa. Subalit, pumasok sa eksena ang dati ng asawa na si Guadalupe. Dahilan upang pagtaksilan ni Mang Berting si Lola Tasya. Magmula noon ay ayaw nang maalala pa ni Tasya ang tungkol sa kanilang dalawa. Kaya kahit ano pang pilit na tanong ng kanyang mga apo, ay ayaw niya nang sagutin pa. Sa kasalukuyan, napasigaw sa matinding galit ang matandang si Tasya. Punong-puno ng matinding galit ang kanyang buong pagkatao. Kaya handa niya nang ibigay ang lahat para tapusin ang dalawang taksil na nasa kanyang harapan. Napapikit ito at nagsimulang umusal ang mataas na uri ng dasal na pangontra sa mga aswang. Matapos yun ay galit na itunutok nito ang kanyang daliri kay Mang Berting at saka walang pag-aalinlangan tinira ito sa kanyang mukha. Subalit gayon na lamang ang pagkabigla ni Tasya nang hindi man lang umubra ang kanyang ginawang pag-atake. Kaya naman sabay na nagtawanan na lamang ang dalawa. Abat, mahusay! Talagang napakahusay ng anak ko! Napakatalino! Sa silid naman kung saan naroon ang magkapatid ay dinig nila ang bawat eksena at bawat usapan sa kanilang sala. Kaya nang marinig ni Isagani ang huling bagay na winika ni Mang Berting ay sandali siyang may napag-isipan. Anak? Sinong anak? Pilit niyang inaalala ang lahat ng mga bagay-bagay hanggang sa muli niyang naalala ang mga oras nang tanungin niya kung may anak pa ba si Mang Berting. Naalala niyang itinuro pa nito ang isang larawan. Doon ay mas lalo pa siyang natigilan. Tama ako! Isagani, anong nangyayari? Ayos ka lang ba? Oo kuya, tama! Ang bagay na yun! Sabay mabilis na dinukot nito ang pulang tela na nasa kanyang bulsa. Nang hawak niya na ito ay kaagad siyang nagtungo sa harapan ng lampara. Bagay na sobrang nagtataka naman ang kanyang kuya Samuel dahil sa mga kinikilos nito. Hanggang sa bigla na lang sinunog ni Isagani ang bagay na kanyang hawak. Matapos yun ay sandali muna siyang nakiramdam sa mga susunod na kaganapan. Hindi! Anong nangyayari? Bakit sobrang init? Parang napapaso ang buong katawan ko! Berting, tulungan mo ako! Nangihina na ako! Sobrang init! Hindi na rin ako makahinga! Natataranta namang hinawakan ni Mang Berting ang kanyang asawa. Tatangkain pa sana niyang buhatin ito para tumakas. Ngunit huli na nang matanto niyang nawala na pala ang bisa ng bagay na ginawa ng kanyang anak. Ang bagay na pambasag sa lahat ng anumang uri ng mga dasal, pangontra at panglaban sa mga aswang. Ito ay ang bagay na nasa pulang telang ibinigay ng guro ni Isagani. Sapagkat ang guro ni Isagani ay ang anak ng aswang na mag-asawa.
Kamukhang kamukha ito ng medyo bata-batang si Mang Berting mula sa litrato sa bahay mismo ni Mang Berting. Sinadyang linlangin ng guro si Isagani upang pawalan ng bisa ang lahat ng kakayahan at panglaban ng kanyang lola. Subalit buti na lamang at naging matalas ang mata at ang isipan ng bata, kaya kaagad niyang napagtagpi-tagpi ang mga bagay-bagay. Bago pa man tuluyang makatakas sa mag-asawang aswang, ay naging mas maagap na si Aling Tasya. Mabilis nitong iniangat ang kanyang mga daliri. Sabay inusalan ito ng isang mataas na panapos na dasal. Tinawag nito ang espiritu ng isang mababang divino upang patawan ng mabigat na parusa ang dalawang aswang. Ramdam ng tatlong maglola ang isang napakalakas na puwersang bumagsak sa nagkukumahog na mag-asawa. Hanggang sa isang iglap ay biglang nanuyot ang kanilang mga katawan. Lola! Lola! Napapahagulgol na nagtakbuhan ng magkapatid sa kanilang lola, sabay nagyakapan na ang tatlo. Hanggang sa nagsimula na rin maglandas ang masaganang luha sa mga mata ni Lola Tasya. Bunsod yun ng kanyang matinding kagalakan. Hindi dahil sa nakamit niya ang hustisya, kundi dahil nagawa nilang maproteksyonan ang isa't isa. Wala na mga apo. Tapos na. Ligtas na tayo. Lola, patawarin niyo po ako. Masyado po ako naging makasarili. Hindi po ako nakinig sa inyo. Dahil po sa akin, muntik na po kayo mapahamak. Muntik na po tayo mapahamak lahat. Ako din po, Lola. Patawarin niyo po ako. Pangako po, Lola, simula po ngayon, palagi ko na po kayong susundin yung mga utos niyo. Hindi na po ako magpapasaway sa inyo. Isang matinding pangako po yan. Naiiyak na wika na lamang ng dalawang bata. Matapos nilang matanto ang naging matinding kinahinatnan ng simple nilang pagsuway. Napangiti na lamang sa kanila ang kanilang lola. Sa kaniyakap sila nito ng mas mahigpit pa. Matapos ang nasabing insidente, ay hindi na rin nagpakita ang nasabing guro ng batang si Isagani. Marahil ay natakot na rin ito na matunto ni Aling Tasya. Kaya naman nagbalik normal na ang naging pamumuhay ng tatlong maglola. Sa buhay natin kung minsan ay hindi rin natin naiiwasan ang sumaway at ang magpasaway sa mga nakatatanda. Na kung minsan pa nga, ang simple at paisa-isang pagsaway ay nauwi sa mas malaki at mas matinding kapahamakan. Hanggang sa hindi na natin namamalayan na hindi lamang pala ang sarili natin ang napapahamak, kung hindi pati na rin pala ang ibang tao. Hindi naman nakakabawa sa ating dangal at pagkatao ang pagsunod sa mga utos ng mga nakatatanda. Lalong hindi rin naman ito mahirap na gawin. Anong malay mo na sa mga simpleng pagsunod mo, darating ang isang araw na isa ka na palang ganap na matagumpay at mabuting tao. Hanggang dito na lang po at sana po ay mag-ingat at pagpalain po kayong lahat, mga kakibi. Wakas.